Paano mo lalabanan ang isang nilalang na hindi mo lubos na nauunawaan? Paano kung ang taong minamahal mo, siya palang halimaw sa gabi? Paano kung sa bawat kislap ng buwan, may matang nagmamasid mula sa dilim? Sa baryo ng San Isidro sa Tiaong, tahimik ang mga gabi. Pero sa ilalim ng katahimikan, may pakpak na pumapaspas. At sa pagdating ni Ramon, isang banyagang hindi naniniwala sa mga alamat. Muling magigising ang bangungot ng baryo. Bago natin simulan ang kwento, huwag kalimutang i-like, share, at mag-subscribe upang suportahan ang channel. Ang manananggal ng San Isidro. Tahimik ang baryo ng San Isidro. Isang liblib na lugar sa Tiaong, Quezon. Puro niyugan, palayan, at makakapal na punong kahoy ang nakapaligid. Tuwing 6:00 pa lang ng gabi, nagsasara na ang mga bahay. Para bang may isang bagay silang kinakatakutan. Dumating si Ramon, isang binatang galing Maynila, para tumulong sa kanyang tiya Berta, may-ari ng maliit na karinderya. Unang gabi niya, pakiramdam niya'y may mga matang nakamasid sa dilim ng nyugan. Ang simoy ng hangin ay tila may dalang mga bulong. At sa bawat ihip, parang may dumadaplis sa kanyang batok. Minsan, may maririnig siyang kaluskos mula sa mga dahon. Pero paglingon niya, wala naman. Parang may gumagalaw sa paligid. Ngunit hindi makita kung saan nanggagaling. Mon, sabi ni Tia Berta habang nag-aayos ng lampara. Huwag ka nang lalabas kapag 10:00 na. Delikado dito. Napangiti si Ramon. Tia, bakit? Marami bang rebelde dito? Hindi, hiho. Marami ng alagang hayop ang nilapa. Nilalaparan, binubuksan. Tapos tuyong-tuyo pag makita. Kinagabihan. Hindi makatulog si Ramon. Mainit ang simoy ng hangin at tila may humuhuning hindi niya mawari. Tumayo siya para uminom ng tubig. Doon niya narinig ang mga pakpak. Parang malapad na tela na humahampas sa hangin. Mabagal sa una, sa kaunti-unting bumibilis. May kasabay itong mahihinang ungol. Parang sigaw na pinipigilan. Umalinggaw iyon sa dilim na para bang umiikot sa paligid ng bahay. Sumilip siya sa bintana. Sa liwanag ng buwan, may aninong lumilipad. Mahaba ang katawan. At may nakabitin na mga bituka na kumikintab sa malamlam na ilaw. Nanigas ang kanyang katawan. Ramdam niya ang malamig na pawis na gumagapang sa kanyang batok. Nanilabot siya. Anong klaseng nilalang yon? Bulong niya halos hindi makagalaw. Kinabukasan, nagkagulo ang mga tao. May patay na kambing sa likod ng bahay ni Mang Peping. Sigaw ng kapitbahay. Nakita ni Ramon ang katawan. Bukas ang tiyan, walang laman, parang sinipsip. Manananggal. Bulong ng isang matanda. Baka nagbabalik na si Rosa. Matagal ng kwento sa San Isidro ang tungkol kay Rosa.
Isang magandang dalaga na naglaho matapos matagpo ang sugatan sa gubat isang gabi. Pagkatapos ng pagkawala niya, sunod-sunod ang pagpatay sa mga hayop. At minsan, mga buntis at mga sanggol. Sabi ng matatanda. Bago siya mawala, naririnig daw sa kanilang bubungan ang malalakas na hampas ng pakpak at iyak ng sanggol na biglang tumitigil. Si Rosa raw ay sinumpa. Sabi ni Tia Berta. Tuwing kabilugan ng buwan, humihiwalay ang katawan niya para maghanap ng dugo. May mga nagsasabi ring nakita nila si Rosa sa tabi ng sapa. Nakatingin sa tubig. Walang anino at paglingon mo. Wala na siya. May mga gabi namang may dumadaan na malamig na hangin sa baryo. At pagkatapos nyon, may hayop na patay sa umaga. Hindi naniwala si Ramon. Ngunit gabi-gabi, mas lumalakas ang pagaspas ng pakpak. At mas dumarami ang mga patay na alaga. May mga pusang biglang nagwawala. At mga aso't manok na tila nakakatunog ng kung anong nilalang sa dilim. Hanggang isang gabi, nakilala niya si Mila. Isang tahimik at magiliw na dalagang tumutulong sa karinderya. Maputi, mahinhin at laging nakaputing bestida. Ang ganda mo, Mila. Biro ni Ramon. Ngumiti ito. Pero napansin niyang may sugat sa likod ng dalaga. Tinatakpan lang ng lumang balabal. At saglit na amoy ng pamahid at dugo ang sumingaw nang dumaan ito sa kanyang tabi. Dumating ang kabilugan ng buwan. Ang liwanag nito'y tila apoy na bumabalot sa mga dahon ng niyog. Habang natutulog si Tia Berta, tahimik na lumabas si Ramon at sinundan si Mila papuntang niyugan. Bawat yapak niya sa damo ay parang dagundong sa tahimik na gabi. Tahimik siyang nagkubli sa mga puno. Pinagmamasdan ang bawat kilos ng dalaga. Ang hangin ay malamig ngunit mabigat. At may kakaibang amoy na parang pinaghalong dugo at bulok na dahon. Hanggang sa marinig niya muli ang pagaspas. Mas malakas. Mas malapit. Nang sumilip siya, muntik siyang mapasigaw. Nakita niyang si Mila ay nakaluhod sa lupa. Nanginginig. Habang bumubuka ang balat sa kanyang likod. Sa loob ng ilang segundo, humihiwalay ang kanyang itaas na katawan at tumubo ang malalapad na pakpak na parang balat ng paniki. Ang tunog ng paghihiwalay ng laman ay nagpatindig ng balahibo ni Ramon. At halos hindi siya makahinga sa kanyang nasasaksihan. Naiwan sa lupa ang kanyang kalahating katawan. Kumikislot ang mga bituka na parang may sariling buhay. Lumipad si Mila patungong bayan. At iniwan ang kanyang katawan sa lupa. Sandaling natigilan si Ramon. Nanginginig sa takot at hindi makagalaw. Ramdam niya ang tibok ng puso niyang parang babasag sa kanyang dibdib. Nataranta siya at tumakbo pauwi. Kya! Si Mila! Manananggal siya! Sigaw niya. Ngunit malamig ang sagot ni Tia Berta, hindi man lang nagulat. Alam ko, Ramon. Kaya lagi kitang binabalaan. Ilang oras bago mag-umaga.
Bumalik si Mila sa nyugan. May dugo sa labi at mukha. At ang kanyang mga matay kumikislap sa dilim. Tahimik na nagkubli si Ramon. Hawak ang isang bote ng asin at bawang. Nanginginig ang mga kamay sa kaba. Nang makita niyang bumaba si Mila mula sa langit. Dahan-dahan niyang binuhusan ng asin ang kalahating katawan nito na naiwan sa lupa. Isang nakakapasong usok ang lumabas mula sa laman. At suminaw ang amoy ng nasusunog na dugo. Pagbalik ni Mila, napasigaw ito nang makita ang kanyang katawan. Ramon! Sigaw niya, ang tinig ay halong galit at paghihirap. Umaalinggaw sa buong nyugan. Pilit niyang idinugtong ang sarili, ngunit sumiklab ang apoy sa kanyang laman. Nagliyab ang mga pakpak. At unti-unting naging abo ang kanyang katawan habang sumisigaw ng matinis. Sa gitna ng usok, narinig ni Ramon ang tinig na bulong. Hindi pa tapos ito. Kinabukasan. Muling natahimik ang baryo. Ang mga ibon ay nagbalik sa mga sanga. At parang wala nang nangyari. Ngunit habang naglalakad si Ramon pauwi, may narinig siyang pamilyar na tunog sa hangin. Lumakas ang pagaspas. Napatigil siya. Lumingon, ngunit walang tao. Ngumiti ang malamig na simoy ng hangin sa kanyang batok. At sa salamin ng lumang jeep, may aninong nakatingin. Kalahating katawan. May pakpak at mga matang pulang-pula. Kung nagustuhan niyo ang kwento, huwag kalimutang i-like, share, at mag-subscribe sa aking channel. Malaking bagay ang inyong suporta. Gusto ko ring marinig ang inyong opinyon. Mangyaring mag-iwan ng komento sa ibaba.